everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Hello Cosmo Fashion Show. Ano ang reaction natin dyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? So alam ko kanina tumutok kayo ng bonggang-bongga dito sa naganap na fashion show nga ng Hello Cosmo. So nakakaloka, no? Kung may Hello Universe, may Hello Cosmo. So pag-usapan natin yung area. So yung kanilang place na kung saan ginanap ang kanilang fashion show, ang masasabi ko doon, ang bongga. In fairness naman dito sa Miss Cosmo. Sabi ko nga, yung opening nila ay paandar na. Alam mo yon, yung organization ng ng Miss Cosmo nakasakay dun sa parang bangka tapos papasok dito sa kung saan yung venue. Okay yon, sobrang bongga nun. Tapos nakapistura yung nasa lawa ka o ilog ba yon? Nakapistura yung outfit mo pagkatapos bigla kang i-eksena. So, ang bongga. So, nature na nature. So, in fairness naman, sobrang ganda ng show. Ang panalo, ang perfect ng runway nila. Diyos ko, grabe. 100 meters na tayong haba or 50 meters, gano'n. Pagkatapos, babalik ka, pupunta ka, so bali, naglakad ka ng 100 meters. Parang pili ko nga 100 meters siya eh. Tapos, 200 meters, Diyos ko. Ang ganda ng details ng camera. Ang ganda ng views, di ba? Ang ganda ng view kasi parang feeling ko fresh air. Tapos yung, alam mo yung relax na relax ka. Tapos may nagpa-fashion show sa harapan mo. Ang bongga nun. So yun. So sa runway nila, syempre natuwa ako kasi talagang makikita mo yung details ng paglalakad ng girls. At dito talaga nagkaalaman kung sino talaga yung magaling pumitik pagdating sa pasarela, di ba? Syempre iba yung lakad nila dito. Dito, dapat modela yung dating mo. Pero dito nakita mo na talagang kabog talaga yung mga candidates na kung paano talaga sila humakbang, paano pumitik yung mga paa nila. Diyos ko, details na details. At in fairness, details din yung suot nila at ang gaganda. Diba? So, yun. So, medyo naloka ako kasi ang liwanag. Kita talaga yung kung sino yung tunay na maganda, kung sino yung naggaganda-gandahan lang. Kitang-kita dito. So, yung naglakad si Miss New Zealand, si Frankie Rosell, grabe. Sabi ko sa'yo, ang ganda ni Frankie, naka-white siya, ay winner. Ang ganda ng itsura niya. In fairness sa kanya, sobrang nagustuhan ko yung beauty na meron siya. Tapos bagay na bagay sa kanya yung white na suot niya. Sabi ko nga, ay winner to. So, yon. And then, eto, naloka ako kay Thailand. Kasi, di ba, yung nilalakaran nila, grabe. Ang haba nung lalakaran nila, pero kay Thailand talaga yung energy level niya at yung kembot ng balakang niya. So yun talagang, alam mo yung kabog na kabog talaga, talagang ay nako, pasarela kung pasarela talaga, catwalk kung catwalk. So in fairness kay Thailand, panalo yung confident level niya, panalo yung energy na binibigay niya. Talagang masasabi ko, hindi naman siya kagandahan pero nanlamon siya ng bonggang-bongga sa ganda at tangkad ng mga modela doon. So, ang panalo. Hindi rin nagpakabog talaga si Cambodia. Dito si Cambodia, medyo natawa ako eh. Kasi syempre kita dito yung kabudulan niya, di ba? Kasi kung titignan mo si Cambodia sa mga ibang photos at saka video niya, talagang grabe ang filter doon. Eh dito hindi nila ma-filter. So kitang-kita mo talaga yung kagandahan ni Cambodia. So yun, pero kung performance ang pag-uusapan, ay winner. Winner si Cambodia. Talagang kumabog ng bonggang-bongga at hindi nagpatalo, di ba? So yun, sila yung mga napansin ko na grabe ha, eksena kong eksena. Pero syempre hindi yung nagpakabog si Vietnam. Si Vietnam talaga, ay nako, nawindang ako sa kanya kasi iba din talaga ang eksena ni Vietnam. Talagang reynang-reyna talaga yung dating. Alam mo yun, ang haba kasi ni Vietnam. Ang haba tapos ang ganda. Maganda talaga si Vietnam. Kahit sabihin mo pa umaga o gabi, maganda talaga siya. Si si Indonesia, parang hindi siya masyado nag-shine, no? So, pero tama lang yung gawain, yung galawan niya. Okay na okay din lang naman. Pero parang
hindi siya nag-shine dito, hindi siya kumabog, ganon. So, natabunan siya ng mga ibang Southeast Asia candidates na talaga masasabi ko, ay sorry, o di ba? Si Colombia, eksena din si Colombia, pero parang feeling ko mas kumabog pa sa kanya, si Thailand. Yes, naloka ako kay Thailand. Talagang walk kung walk, walk kung walk, bali kung bali. So yun, so in fairness, mas marami sa Asia talaga yung, kasi maliliit lang sila pero grabe ha, winner talaga yung mga hakbangan nila, winner talaga yung mga pasarela nila. Yung alam mo yung pumapalo talaga yung balakang nila, di ba? So yun, so nakakatuwa. Katulad ni Thailand, hindi naman siya katangkadan. Tapos ang pitit-pitit niya, pero yung rumampa siya talagang bongga. So gusto ko yung mga damitan. Grabe, ang gaganda ng style ng damit. Panalo. Panalo yung mga candidates, the way kung paano nila i-present yung damit na suot-suot nila. Panalo din yung, alam mo yun, yung tema lang ng energy na binibigay nila. Panalo na, alam mo yun, hindi sila yung kabog na katulad ng kay Thailand. Akala mo ay, nasa pageant na siya, nasa preliminary competition. Yung alam mo yun, yung tama lang. Para ka lang nanonood ng Fashion Week. Ayun talaga, model, ganon. Pero kasi ang maganda kasi dito sa fashion na to, fashion show na to, alam mo yun, yung ang nature ng dating. Dito na-promote ni Cosmo yung tourism ng tawag dito, ng Vietnam, in fairness. Kasi kanina habang nanonood ako, talagang sinasabi ko, gusto ko makarating sa lugar na yan. Kasi parang feeling ko, ang fresh, ang tahimik, ang bongga, grabe yung atmosphere, sobrang winner. Talagang, Greenland talaga siya na, alam mo yun, na parang masasabi mo na talaga, ay, gusto ko yung lugar na to, ang ganda-ganda. Diba? So yun, winner talaga yung eksena. At, panalo dito yung Cosmo. In fairness, sobrang dito talaga patok siya dito. So, yon. At, eto na, syempre, yung si Atisa na yung rumampa. Ay, grabe si Atisa. Actually, sa lahat ng mga modela doon, or mga candidates doon, in fairness kay Atisa, siya talaga yung pang-modela. Iba yung ipinakita ditong galawan ni Atisa Manalo. Sobrang talagang fierce. And then, ang ganda ng balikat. Sobrang winner yung balikat niya. Yung, alam mo yung nakataas ng ganon. At kung maghahanap ka talaga ng isang modela, at isang Manalo talaga yung kukunin mo. Talaga, pak. Ang ganda din ng suot niya. Di ba nakita natin yung mga ibang pinafit sa kanya doon? So, in fairness, etong suot-suot niya, okay na okay para sa akin. Ang ganda. Bumagay sa kanya. Ang ganda ng makeup niya. Ang ganda lang ng tema ng ayos ng buhok niya. Tapos, alam mo yun, yung galawan ni Atisa Manalo ay sobrang winner talaga na kalmado lang. Tapos, alam mo yun, lakad lang siya. Alam mo, walang ka-effort. Kasi panalo talaga yung balikat niya. Yung ibang ang kandidata, pag tinignan mo, nakakatamad kasi parang, alam mo yun, ang ganda-ganda na suot, pero the way kung paano sila maglakad, Diyos ko, kulang sa energy. Tapos hindi pa pong mapalo. Etong si Atisa, alam mo yun, na parang yung energy level niya, tama lang doon sa show. Pagkatapos, hindi siya yung laban na laban. Tama lang yung mga binigay niyang galawan. Kaya sabi ko, ay, winner. Di ba? So yun, so talagang naloka talaga ako ng bonggang-bongga. Plus, ang ganda ni Atisa, kahit sabihin mo pa na wala yung tawag dito, spotlight. Grabe, ang ganda ni Atisa. Sobrang, ay, nako, dito talaga nagkaalaman kung sino talaga yung mga magaganda, no? So, sabi ko nga, winner din. Si Canada, maganda din si Canada kanina. Gusto ko din yung damitan ni Canada. So, para sa akin, is bukod doon kay Atisa Manalo, isa sa mga nagustuhan ko rin talaga si Vietnam. Ewan ko ba, kasi si Vietnam kasi kapag tinignan mo siya, yung beauty niya tama lang. Hindi yung laban na laban. Yung, kumbaga parang yung beauty na binibigay niya. Very beauty queen talaga. Plus, ang haba pa ng mga bias. Tapos, alam mo yon, ang ganda ng figura. Sabi ko nga, ay, winner. Tapos, pag dinikit mo siya kay Atisa, alam mo yon, sa Atisa, hindi na kailangan pang mag-effort para lang sabihin na kailangan kong maging maganda. To be honest, si Atisa talaga yun, nakita ko talagang maganda sa mga kandidata. Oo, yung alam mo yun, parang
panalo talaga yung galawan, di ba? So yun, so in fairness naman kay Atisa, ibinibigay niya talaga yung 100% na performance na kailangan niya talagang ibigay at ipakita dito sa Cosmo Organization. And then, in fairness naman sa Miss Cosmo Organization, itong bagong-bago pa lang yung pageant nila, ay panalo. Nagawa nila yung best nila. Kumbaga, parang masasabi ko, para ka nang nasa 5 taon na pageant. So, unang pageant pa lang to. So, nag-expect tayo na sa susunod na taon na mas bobonggahan pa yan. Di ba? So, iba yung ipinakita niya kagabi. Iba din yung ipinakita niya ngayon. Sobrang natuwa ako. So, looking forward tuloy ako doon sa ano bang ipapakita nila sa preliminary competition. At ano pa ba ang mga event ng mga magaganap dito sa Miss Cosmo. So, syempre, excited tayo dyan dahil, alam mo yon, iba din talaga ang Cosmo. Diba? So, yan. So, winner. So, napansin ko lang, kahapon naka-orange si Atisa. Ngayon, naka-orange pa rin. Yung, alam mo yun, yung parang malapit sa orange yung kulay ng suot niya. So, ang tanong ko, swerte kaya yung mga kulay na sinusuot ni Atisa Manalo? Kasi, kung papansinin mo kahapon, parang naka-red-orange siya, di ba? Sa kanyang national costume. And today, parang ganun na naman siyang kulay. Parang hindi nalalayo doon sa suot niya kagabi. Ayun, naloka ako doon. Kasi sabi ko si Atisa Manalo parang ang feeling ko, ano siya, yung mga damit na sinusuot niya dito sa mga event, parang similarity yung kulay doon sa sinuot niya kagabi. Kaya sabi ko, in fairness kay Atisa, mukhang magiging Miss Orange niya siya dito. Di ba? So, yun. So, anyway, so tingnan natin kung lucky charm nga ba niya ang kulay ng mga sinusuot niya. And then, tignan natin kung ano nga ba ang patutunguhan ng isang Atisa Manalo. Actually, masyado pang maaga para malaman natin na talaga bang hawak na ni Atisa Manalo yung corona. So, hintayin natin ang preliminary competition kasi doon talaga magkakaalaman talaga ng laban. Kasi doon, syempre, iba ng laban nyo. Diba? Hindi ko alam kung meron pa silang next event maliban doon sa preliminary competition. Pero syempre, looking forward ako kung ano ang ipapakita ng Miss Cosmo sa mga susunod pa nilang event. And then, in fairness sa Miss Cosmo, winner ang eksena nila kanina. O, diba? Sobrang natuwa ako. Sobrang panalo. Sobrang in fairness talaga sa kanila. Standard level. Diba? So, yon. Ang komento ko lang sana, maganda naman yung music, pero dapat maiwasan nga yung magsalita ng, ng Vietnamese. Kasi, syempre, international na to. Hindi naman to yung, hindi naman to yung Miss Vietnam. Diba? Miss Cosmo Vietnam. Ito ay Miss Cosmo International na. So, sana, talagang more on English para maka-engage siya doon sa mga nanonood sa kanya. Kasi katulad niyan, kanina nagsalita siya ng Vietnamese. Ay nako, parang gusto ko nang umalis kasi hindi ko naman naiintindihan yung sinasabi. Saka si Kuya parang kailangan ng pahinga. So yun. Anyway, so good luck sa organization. Good luck kay Atisa Manalo. So parang feeling ko talaga si Atisa ay makakarating sa dulo ng competition. Obviously naman na iba talaga ang eksena at pinapakita ni Atisa sa mga ganap niya dito sa Miss Cosmo. So, yun! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo at eksena para sa iyo ni Atisa Manalo dito sa naganap na fashion show kanina sa Hello Cosmo. So, yon guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling lang at walang imposible sa itaas. Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.